Rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Mga galak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, mga galak kayo. Dalawang bagay ang nais nating gawin sa hapong ito. Una, bigyang linaw kung ano ang ibig sabihin. Kung ano yung malamang na ibig sabihin ni Apostle Paul sa talatang ito. Pilipos 4:4 yung ating text. Pangalawa, paano makakamit ang tunay at tumatagal na kagalakan. So yun po yung ating dalawang punto ngayong hapon. Lahat ng tao ay naghahanap ng kagalakan sa kanilang buhay. Marami ang handang itaya yung lahat para makamit lamang yung tunay at tumatagal na kasiyahan. Pero posible ba ang mga bagay na ito? Posible ba na tayo mga galak lagi? Is it possible to rejoice always? As in always? Paano yun? Ibig bang sabihin nun na lagi tayong nakangiti? Tuwing may kakausap tayo, lagi na lang naka-spray net yung ating muka, lagi tayong nakangiti. Saan ang gagaling si Apostle Paul? Sabihin niya, mga galak kayong lagi. Anong ibig niyang sabihin? What does it mean to rejoice in the Lord always? And again, I will say rejoice. Una, hindi ibig sabihin niya na bawal na tayong malungkot. Bawal umiyak. Si Paul mismo ang nagsabi sa Roman, yung mismong nagsulat ng Pilipos 4:4 ay siya ding nagsulat ng Romans 12:10. Ang sabi ay iyak tayo sa mga nagsisiiyak. The Bible acknowledge for the moment all discipline seems painful rather than pleasant. Lahat ng parusa o lahat ng disiplina sa ngayon ay tila din hindi ikaliligaya, kundi ikalulungkot. Walang trials na masaya. Painful nga raw malungkot. Kaya pwede tayong umiyak nang umiyak. At umiyak pa sa Panginoon. Jesus wept, hindi ba? John 11:35. God will understand us. He created us as an emotional being. Hindi kasalanan ang umiyak. Yun yung una, no? To rejoice in the Lord always doesn't mean that we should never be sad. Pangalawa, it is not primarily about feelings. It is not a matter of feeling, but of obedience. Hindi mo kailangang makaramdam na para bagang lagi kang kinikiliti or as they say, nilalaro ka ng iyong mga anghel. Hindi mo kailangang makaramdam na para bagang tumatalon lagi ang iyong puso para magawa mo ang utos na ito. Paul was not teaching us. Paul was not teaching just a cheerful disposition, but rather something that requires supernatural power. Power that only the Lord can give. Rejoice in the Lord always. And again, I will say, rejoice. It is an imperative. It is a command. Utos ito ng Panginoon sa mga taga-Pilipos. Hindi naman siguro sasabihin ni Apostle Paul na rejoice in the Lord always kung masaya na sila to begin with, di ba? Nadi-discourage ang mga taga-Pilipos. They are down. Malungkot sila dahil sa maraming suliranin, dahil sa maraming problema. Pero utos ito utos ng Panginoon through Apostle Paul to rejoice in the Lord always. It is a command we must deliberately choose to obey, especially when we are in difficult circumstances. Ang ating kagalakan ay hindi nakaugat sa sitwasyon na ating kinaroroonan. Hindi ito nakabase sa ating mga pinagdadaanan. Kung maalala nyo, si John Hush,
He was a Roman Catholic priest in Bohemia, located in modern-day Czech Republic, who became a pre-Protestant Reformation. He was a reformer of the church. Siya yung nahatulan na to be burned at stake. Siya yung famous na nagsabi na you could burn, you burn a goose, but after a century, as one will rise, which you cannot roast nor boil. Referring to Martin Luther. He was to be burned at stake. Yung susunugin siya. Nilalagyan ng mga dayami yung kanyang kinaroroonan habang siya ay nakagapos. At sa ulo na lang niya yung nakalitaw sa dami ng mga dayami at susunugin na siya at minsan pa itinanong siya, will you recant? Will you refuse your teaching? Kasi siya yung nagngangaral ng purong salita ng Diyos. You cannot buy your salvation. Pero he refused to recant. And then when he is about to burn, or when he is burning, he sang a hymn of praise. Nagawa niya na siya umawit sa kabila ng kanyang dinaraanan, sa kabila ng siya'y susunugin na. That's what we are talking about. That's what Paul was talking about. It is not rooted with the challenges we are experiencing. Kundi nakabase ito sa Panginoon. Rejoice in the Lord. Kung si Paul ang tatanungin mo, walang dahilan si Apostle Paul para mag-rejoice siya sa kanyang kinaroroonan dahil yung remember nakakulong siya sa oras na ito nung kanya sinusulat yung Philippian letter. At saka yung church na kanyang itinayo, ginamit siya ng Panginoon para itayo yung iglesia sa Pilipos, ay nagkakaroon din ng mga suliranin. Merong conflict sa kanila. Walang kaisahan. Remember nyo yung si Euodia. Paano yung sampitan pa? Yung nasa chapter 4, starting verse 2. Saka si Syntyche, yung dalawang babae ito hindi magkasundo. Pero sila yung mga ligtas. I suppose naging public yung kanilang disagreement. Kasi ba't naman makakarating pa kay Paul doon sa Rome kung hindi public yung kanilang disagreement? Kasi sinabi niya yon para sila ay magkasundo. Pinasok na rin ng mga bulahang guro ang iglesia. Merong nangangaral out of selfish motive. Hindi pure yung kanilang motibo sa pangangaral. Merong problema si Apostle Paul. Bukod sa nakakulong noong time na yon, hindi pa niya alam kung siya ay mahatulan ng kamatayan. Pero ang sabi niya, rejoice. Brethren, rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Posible yung tayo ay magkaroon ng kagalakan. It is a deliberate choice. He chose to rejoice. Sabi dito sa verse 18 ng chapter 1. Philippians 1:18. Na lamang ang ating basahin. Pero pwede niyong basahin sa 12 hanggang 18. Pero sa pagkakataong ito, 18 na lamang yung ating basahin. Sa Philippians 1:18, what then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is proclaimed. And therein I rejoice. Yea, I and will rejoice. He will rejoice. There is a determination of the will. It is a matter of
Choice. Kahit ano pa yung nararamdaman, you choose to rejoice in the Lord over and above your feelings. Pipiliin kong magalak sa Panginoon. Ang ating naramdaman ay susunod na lamang. Alam nyo, nung hindi pa sira yung aming electric na pang-BP, tinry ko, gabi-gabi, minomonitor ako ni Red, i-check yung aking BP, Ma'am Cora. At normal, kasi umiinom naman ako ng gamot eh. Pero tinry ko na bawasan yung gamot. Try lang kung pwedeng magtipid. At parang akong bumababa na ako yung pisngi ko. Parang naramdaman mo, Ma'am Rowena, yung parang ako magkaka-Bell's palsy na ako. Pero nung i-check niya, hindi eh. Normal naman eh. Yung minsan, nakakadaya. Yung ating nararamdaman, yung ating nararamdaman ay susunod na lamang. Kaya nasabi natin, rejoice in the Lord always. It's not a matter of feeling, but a matter of obedience, a matter of choice. You heard me say, along with the calling is the enablement. Di ba? Narinig niyo sa akin, sa akin, Pastor Eric. Narinig niyo yan. Yung along with the calling is the enablement. I will make a little change. Along with the commandment is the enablement. Pareho din yan, di ba? Along with the commandment, hindi ba, Jesus Christ, sabi niya, Lazarus, come forth. Command din yan eh. Command yun ng ating Panginoong Heso Kristo kay Lazarus. Along with the commandment is the enablement. Magalak tayo lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, mga galak kayo. Rejoice not in your spouse. Rejoice not in your job. Rejoice not in your wealth. Rejoice not in your health, but rejoice in the Lord. Ang tunay at tumatagal na kagalakan ay matatagpuan lamang sa Panginoong Heso Kristo. Rejoice in the Lord most of the time. Hindi ka na nasabi eh. Rejoice in the Lord sometimes. Hindi ganun eh. Rejoice in the Lord often time. Hindi. All the time. Always eh. Rejoice in the Lord always. And I will say again, rejoice. Posible po yan sa tulong at biyaya ng ating Panginoong Diyos. Kung tayo nagdaraan sa mabibigat na hamon ng buhay, kung masyado nang mabigat ang ating dinadala, kung na-overwhelm ka na sa dami ng intindihin, sa dami ng mga alalahanin, maaari tayong tumingin sa Diyos na pinagmumulan ng tunay na kagalakan. Hindi siya nanunumbat. He will not condemn us. He will understand us. He can understand us. Now, brethren, I'm fully aware na mayroong mga nangyayari sa ating buhay na dulot ng kasalanan. Pero hindi laging gayon. Alam natin yung story ni Job, hindi ba? Nung mangyari sa kanya yung quote-unquote trahedya na nawala yung lahat ng sa kanya, hindi pa nananalangin pa siya, no? Hindi pa nananalangin pa siya sa Panginoon. Pinagpe-pray niya yung kanyang mga mahal sa buhay, yung kanyang 10 mga anak. Hindi niya sinabi na kasalanan niya. Kaya kayo dumaraan sa ganyan dahil kasalanan. Wala kang malay si Job eh. Bakit nagkaganon yung nangyari sa akin? Nananalangin naman ako. Was right yun, di ba? At ayos pa mapanalangin si hindi niya sinabi, hindi niya ginudge, hindi magja-judge ang
ang Panginoon kay Job. Hindi sinabi kasalanan yan. Hindi gano'n, ano. Hindi laging kasalanan yung dahilan. Imagine ninyo, no? Kaya nalulungkot tayo. Si kami, di ba, alam niyo, nangyari kami. Lang sila ng baby. Imagine mo, sasabihin pa kami, kasalanan yan. Malungkot na malungkot yung tapos sasabihin mo kasalanan. Nakakalungkot yun. Hindi gayon. Hindi gayon ang Panginoon sa atin. Gayon yung kaibigan, mga kaibigan niyo. Ipinaramdam nila yung pagdamay nila kay Job. No? 7 days po ba yan? They bring comfort. They brought comfort. Kaya, hindi sila nagsasalita. Magsalita sila. Yun ang problema. Kasalanan yan. Hindi, ganun. Nawa, hindi matagpuan sa atin na ito ay kasalanan na lagi. Pero ang maganda kayo na he was determined to trust in that. I will trust in the Lord. Saka nagpuri si Job, ano? Nung sabihin ni Paul na rejoice in the Lord, itinuon niya yung atensyon ng mga nadi-discourage na mga Philippian believer sa Panginoon. Rejoice in the Lord. Sa Panginoon tayo tumingin. Sa Kanya na nagbibigay ng tunay na kagalakan. Sa Kanya tayo umasa. To rejoice in the Lord means we will not be depressed or sad. It is not primarily a matter of feelings, but of obedience. It is a matter of choice, choosing to be happy in the Lord. It is a deliberately choosing to rejoice in the Lord, knowing that He has our best interest in mind. How to have joy in the Lord. Yun yung pangalawa. Alam ko na sa Panginoon pala matatagpuan yung tunay na kagalakan. Paano ko ngayon gagawin iyon na Pastor Joel? Wala akong makapa sa sarili ko na parang masaya ako. Malungkot pa rin ako eh. Hindi naman natin dinideny na totoo ang discouragement, totoo na tayo ay nalulungkot. What shall we do? Payo ng matalinong pastor na kakilala ko, have yourself check. Yung magkaroon tayo ng medical check-up. Pa-check natin. Baka sugar problem. Hindi laging spiritual yung problema. Minsan, physical din. Dahil we are physical being. Naalala ko si Ka Cesar eh. Si Ka Cesar, kapag pumipikit ako, nakikinig naman ako nun pastor. Kasi masakit lang yung mata ko. Hindi naintindihan mo, no? Hindi laging spiritual, hindi laging inaantok. Kaya nakapikit, ano? Magkaiba 'yon pagka humihilik na, no? Pagka humihilik na, ibang klase na. Tumbukin niyo ng gano'n pagka naghihilik na. Pero hindi laging spiritual ang problema. We are physical being. Remember Elijah, kain, tulog, kain ulit. Pagkagising, kain ulit. Tulog. Sapagkat mahaba pa ang paglalakbay. Minsan, we need a rest. Kailangan natin ng pahinga. And of course, we must frequent the throne room of God. Give your burden to Him. Minsan ayaw nating ibigay yung ating lahat. Lahat ng ating kabibigatan sa Panginoon. Cast your cares upon Him, for He careth for you. Naalala ko tuloy yung kwento na yung isang tao na napakalungkot niya. Dala-dala niya
Parang lahat, dala-dala niya yung lahat ng problema. At napansin niyo yan ng kanyang mga kaibigan. Problemado yung taong iyon. Pero isang araw, nakita nila, masaya na yung taong iyon. At parang wala na siyang problema. Anong nangyari? Bakit ka naging masaya? Alam niyo bro, ginawa ko lang, nag-hire ako ng tao na mamumroblema para sa akin. Ba, maganda yan Hindi ka na namumroblema. Oo, hindi na ako namumroblema. Siya na yung namumroblema para sa akin. At binigyan ko siya ng 10,000 a day. Problema yan Mag-create ka na. Saan siya kukuha ng 10,000? Saan ka kukuha ng 10,000 a day? Problema niya na yun. Yung problema na ibinigay natin sa Panginoon, wag na natin problemahin. Ibinigay na natin yon sa Panginoon. At yun yung may isa na namumroblema para sa atin. And His name is Jesus. Paano natin paano tayo makakasumpong ng kaligayahan, ng kagalakan sa Panginoon? Focus on Him. Focus on His character, especially on His goodness. Punin mo ang iyong isip ng kabutihan, ng katapatan ng Panginoon. Pwede bang kahit na kung ang problema mo pagkain, wala kang ganang kumain, anong gagawin mo? Pagka wala kang ganang kumain, mumukmo ka na lang? Hindi. I-expose mo yung sarili mo sa mga pagkain, di ba? You cannot you could lead the horse, but you cannot make him drink, di ba? Pero nandoon na siya At hoping and praying na isang araw ay magkakaroon siya ng uhaw. Magkakaroon tayo ng uhaw sa Panginoon. If we focus ourselves on His goodness, napakabuti ng Panginoon sa atin. Despite of our foolishness, despite of our yung ating kamangmangan, napakabuti niya sa atin. He can turn beauty out of ashes. Rely in Him. Serve Him with gladness. Naalala si Nanay Rose, pagka kami may Bible study, laging nauna pa siya sa akin. She served the Lord with gladness. May kagalakan na naglilingkod sa Panginoon. Make yourself busy in serving the Lord. Sing to the Lord. Yan, mahalaga din yan, yung tayo umawit sa Panginoon. Kahit na yung ating pinagdadaanan. Remember, si Paul, ang nagsulat nito, nung sila ay makulong ni Silas doon sa Pilipos, nung gabi, sa 16, nung maghahating gabi na, ano ang ginawa nila? Nagmukmok? Nagreklamo? Hindi. Sila, ano palagay nyo na nararamdaman ni Paul at ni Silas nung mga panahon na yon? Ang hapdi sa likod. Ba't mahapdi? Pinalo raw sila nung, kung titingnan nyo yung mga previous verses noon, bago sila ikinulong sa Acts 16, ay pinalo sila ng marami. Inakusahan sila ng hindi tama, kayo ay manggugulo sa bayan. Nagbibigay kayo ng kaguluhan sa bayan. They were accused falsely. Pero hindi sila nag-concentrate on. They worship the Lord. They sing unto the Lord. They pray to the Lord God. Dahil, hindi empty yun. Dahil alam nilang may magagawa ang Panginoon. Their God is a sovereign God. At yun din yung ating
pag-asa ang ating Panginoon ay may magagawang Diyos. May dahilan para tayo magalak. Rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Talk about Him. Thank Him. Pray to Him. Make Him the priority of your life. At magugulat ka isang araw, you will have joy in your life once again. Brethren, rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mga katotohanan ito. Dalangin po namin na Ikaw ang siyang magbigay ng enablement